nakapamalagi sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, gumawa sila ng masama sa paningin ng Panginoon, naglingkod ho sila kay Baal at Astaroth na mga Diyos-Diyusan. Ano bang kahulugan ng kanilang ginawang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, kapatid na Edgar? Sabi ho dito sa binasa natin, kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto at sumunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos-anya ng mga bayan na nasa palibot nila. At sila'y yumukod sa mga yaon sa makatid. Hindi ho na malagi ng kinikilala nilang Panginoon ay ang Panginoon Diyos, kundi ang sabi ng Biblia, naglingkod sa ibang mga Diyos. At nais nating maalala ng ating mga taga-subaybay ang pakikipagtipan ng Israel sa ating Panginoon Diyos. Opo. Na siya lamang, ang Diyos lamang ang kanilang dapat sambahin at wala ng iba. Yun ang kondisyon nung sila'y ilabas sa pagkaalipin sa Ehipto, pero sinira ito ng Israel. Nilapastangan ang kanilang pakikipagtipan sa ating Panginoon Diyos. Kaya ano ang naging damdamin ng Diyos sa Israel dahil sa kanilang ginawang pagsira sa tipan at sa kanilang ginawang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan? Sabi ho ng Biblia, nag-alab ang galit ng Panginoon laban sa Israel at dahil po doon, kanyaan niyang ibinigay sila sa kamay ng mga magloloob na lumoob sa kanila at kanyaan niyang ipinagbili sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa apalibot. At sabi pa po na anupat sila hindi makatayong maluwat sa harap ng kanilang mga kaaway. Kaya nga po ang buong Israel nagkasala sa Panginoon Diyos. Ang Israel po tumalikod sa mga kautusan ng Diyos, hindi po nakinig sa kanyang tinig. Kaya ang nahulog po sa paggawa ng kasalanan, kagaya ng nangyari sa bayang Israel, nawawala ng karapatang maglingkod sa Panginoon Diyos at nawawala yung karapatan bilang mga anak ng Diyos. Ulitin natin, talagang sa katutubo, ang Diyos ang ating Ama. Opo. Sapagkat lahat naman ng tao ay nilalang ng ating Panginoon Diyos. Pero pagka ang tao'y nagkakasala, ikawawala yun ng karapatan bilang sa ating Panginoon Diyos. Opo. Kailan pa nawala ng karapatan ng tao na maglingkod sa Diyos kung kaya kailangan munang dumaan sa pagbubukod o paghirang para ang tao ay maging sa ating Panginoon Diyos? Tungkol po riyan, may ganito tayong matutunghayan sa aklat po ni Propeta Malakias dito po sa 3 at 7. Mula pa sa panahon ng iyong mga ninuno ay tumalikod na kayong papalayo sa aking mga kautusan at hindi ninyo sinunod ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ang binasa po natin ang may pahayag po ang Panginoon Diyos. Nais po namin ipapansin, ang sabi ng Panginoon Diyos, mula pa sa panahon ng inyong mga ninuno, tumalikod na kayo na papalayo sa aking kautusan. Ang tinutukoy po, mula pa po sa panahon ni Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Nagkasala po ang unang mag-asawa sapagkat, kaya ng ating tinalakay sa mga nakaraang kapatid Noli, mas pinaniwalaan po nila yung diablo kaysa sa Panginoon Diyos. Sinuway nila yung kautusang ibinigay ng Diyos, tumalikod sila sa Panginoon Diyos. Kaya batay sa talatang ating binasa, kailan nagagawa ng tao na talikuran ang Diyos na lumalang sa Kanya? Kasi baka sinasabi ng iba, ang tumatalikod lang sa Diyos, kapatid Edgar, yung sumasamba sa mga rebulto, sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, pero pag hindi naman lumuluhod sa larawan, baka akala nila, hindi pagtalikod sa Diyos ang kanilang nagagawa. Nagagawa po ng tao, kapatid Noli, ang pagtalikod sa Panginoon Diyos pagka hindi po sumusunod sa kanyang kautusan. Kaya bagamaring hindi sumasamba sa Diyos-Diyusan ng tao, pero nilalabag naman niya yung mga kautusan ng Panginoon Diyos at nagagawa rin niya na talikuran ang Panginoon Diyos na lumalang sa kanya. Kaya yung nahuhulog sa iba't ibang uri ng kasalanan, kapatid Noli, ang katumbas nun, pagsamba pa rin sa Diyos-Diyusan. Kaya nahihiwalay, natatalikod sa ating Panginoon Diyos. Pero ang nais ba ng Diyos ay mamalaging hiwalay sa Kanya at nakatalikod sa Kanyang mga tao? Hindi po yun ang panukala ng Diyos. Kaya nga ang Diyos bunga ng Kanyang pag-ibig. Ang Diyos nananawagan sa tao. Sabi ng binasa natin, manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo. Ang Diyos po, nagbibigay ng pagkakataon. Ang tao, nalayo sa Kanya, bunga ng kasalanan, nawala sa karapatang maging anak ng Diyos, may pagkakataon pa. Sabi ng Diyos, manumbalik kayo sa akin. Bakit dapat na gawin talaga ng tao ang panunumbalik sa ating Panginoon Diyos? Ano bang kalagayan ng tao sa harap ng ating Panginoon Diyos dahil sa Kanyang ginawang pagsuway, dahil sa Kanyang mga pagkakasala? Ganito pong matutunghayan natin sa aklat naman ni Propeta Isaiah 59 po at 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan na siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So bakit dahil po sa kasalanan ng tao po nahiwalay sa Panginoon Diyos. Kaya sa ganitong kalagayan ng tao, wala po siyang
karapatang maglingkod sa Diyos. Mm. Ang katunayan, sabi ho sa binasa ho natin, ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo. Kaya kahit tumawag ang tao, bahagi ng kanyang paglilingkod, pagdalangin, yun ba sasagutin ng Panginoon Diyos? Hindi po, sabi nga ho ng Biblia, ikinukubli ng Diyos yung kanyang mukha. Yung kasalanan ng silbing pader sa pagitan ng tao at ng Panginoon Diyos. Ang tao nahiwalay sa Diyos, bunga nga po ng kasalanan. Eh yun lang mahiwalay ang tao sa Panginoon Diyos, isang mabigat na kalagayan na ng tao yun eh. Opo. Pero bukod doon, ano pa naging pagtuturing ng Diyos sa mga tao na nahiwalay, nalayo sa Kanya dahil nga sa pagkakasala? Ganito naman ang pahayag po ng Biblia sa aklat naman po ng Kolosa sa 1 po at 21. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Ayon po sa Biblia, ang mga nahiwalay sa Panginoon Diyos dahil po sa kasalanan, itinuturing ng Panginoon Diyos na kaniyang kaaway. Sa makatid, hindi lang po nawala sa tao yung karapatan bilang mga anak ng Diyos na siya magkasala, kundi, ang sabi ng Biblia, ang tao po dahil sa kaniyang kasalanan, nahulog po sa isang mas masaklap na kalagayan. Isipin ho natin, magiging kaaway ng Diyos ang tao dahil sa kasalanan. Dati anak ang turing dahil Opo. nga sa ang Diyos ang lumalang eh. Pero dahil sa pagsuway, nawala sa karapatan bilang anak ng Diyos at naging kaaway na ng Diyos ang tao na nasa pagsuway o pagkakasala. At gaano kasamang mamalagi ang tao bilang kaaway ng ating Panginoon Diyos. Ganito pong nililiwanag ng Biblia, Hebreo 10 at 27. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Napakasama ho pala na mamalagi ang tao na kaaway ng Diyos sapagkat may pasya na po ang Diyos sa kanila. Sabi ng Biblia, lalamunin sila ng apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Yun lang ang maging kaaway ng tao, kapatid Noli. Isang taong may kapangyarihan, isang taong nagtataglay ng kayamanan, yun ho ay isang kasawian na darating do sa taong kinaaway niya, mga taong may kapangyarihan. Lalo kung ang magiging kaaway ng tao ang ating Panginoon Diyos. Pero ang sinasabi ng ibang, alam lang daw nila na kaaway ng Diyos, kapatid ni Edgar, si Satanas at ang mga demonyo. Pero tao daw na ang Diyos ang lumalang, nagbigay ng buhay, ng hininga, imposible daw na ang tao maging kaaway ng Panginoon Diyos. Hindi po imposible yun, mga kaibigan, sapagkat kailan pa man at ang tao po ay nasa pagsuway sa mga kalooban ng Panginoon Diyos, itinuturing po na kaaway o kalaban ng Diyos. Totoong si Satanas at ang mga demonyo kalaban ng Diyos. At totoo rin na sila ay ibubulid sa dagatang apoy. Pero gaya nga po ng ating napatunayan sa pamamagitan ng Biblia, lahat po nung nahulog sa kasalanan bukod sa nalayo, naging kaaway pa po ng Panginoon Diyos. Ipagpapatuloy po namin itong ating pagtalakay, samantala atin munang panoorin ang ginawang paglalahad po ni kapatid na Vilma Fausto, kaani po sa Iglesia ni Cristo, nakatala po sa lokal ng Candelaria sa distrito ng Zambales Norte. Siya po ay dating kaanib sa Iglesia Katolika. Narito po siya. Siya si kapatid na Vilma Fausto. Siya ay kasalukuyang nakatala sa lokal ng Candelaria Distrito Eklesiastiko ng Zambales Norte. Siya ay dating kaanib sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bilang Sodalites Catholic, ang tungkulin po noon, nag-aakay kami ng mga bata, tinuturaan magdasal. Parang nasisiyahan na ako sa ganong trabaho ko, kaya ayaw kong maging Iglesia ni Cristo. Noong maging kaanib sa Iglesia ni Cristo ang kanyang bayaw at ang kanyang kapatid ay nagkaroon siya ng pagkakataon. Kasama ang kanyang mga magulang na makapakinig ng aral ng Biblia na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo. Yung bayaw ko noon si Jose Bañez Sr., na-convert siya sa iglesia. Nung na-convert siya, sumunod naman yung ate ko na naka-convert na nila ng Iglesia ni Cristo nga. Masigasig ang kanyang ama sa pagkasaliksik sa tunay na relihiyon, samantalang hindi ganito ang pagpapahalaga ni kapatid na Vilma noong panahong iyon. Yung tatay ko noon, mapilit siya talaga na saliksikin yung tunay na relihiyon. Pinasama pa nga niya ako noon sa yung sa mga saksi ni Jehovah, na nag-a-attend ako noon sa nila, yung sa pagsimba nila noon. Pinuntahan na kami sa bahay. Yun, nung sabi ng ate ko, pinapagalitan nga ako. Ayaw kong makinig. Nagagalit din yung nanay ko, bakit tinataguan ko daw. Ang kanyang pananaw ay nabago noong mapakinggan niya ang mga aral na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo. Nung na nga, nakikiharap na ako,